Okay, good day mga ka-airsoft, good day mga ka-pigman. Hello po mga ka-airsoft. Kwentuhan session, tanungan portion po tayo ngayon. Episode 130. Okay, tulad ng lagi ko sinasabi mga ka-airsoft, during the kwentuhan session, tanungan portion, ang nagaganap dito is kwentuhan. Okay? Kwentuhan na may kasamang tanungan. Yung mga frequently asked question na na-encounter natin sa pang-araw-araw, dito, dinidiscuss natin. Yung mga nagaganap na katanungan na ibinabato sa amin, dito, sa pamamagitan nito, ay sinasagot natin. Okay? Ngayon mga ka-airsoft, hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa, hindi na natin papatagalin pa. Formal ko pong binubuksan. Kwentuhan session. Tanungan session, episode 130. Okay, question number 1 tayo mga ka-airsoft, no? Big man, ano ang pinagkaiba ng ng war games at practical shooting? Okay, no? War games ay isang klase ng sports, ng laro na pwede nating laruin sa pamamagitan ng ating airsoft. Yung practical shooting is ganun din. Sports din siya na pwede nating gamitin yung airsoft natin. Magkaiba nga lang sila. Bakit? During the war games, you need to have a team. Team kayo, kumbaga, consists of 2 or more players. Diba? Consists of 2 teams, 2 or more teams. Okay? Team A, Team B, meron kayong goal na paglalabanan. Meron kayong goal na ipaglalaban, meron kayong goal na i-defend, meron kayong mission. Sabi nga, 'di ba? Halimbawa, yung Team A need to capture the flag, or Team B vice versa need to capture the flag. Team A need to save the hostage, as well as that. Okay, no? Marami kayong pwedeng laruin, maraming mission, maraming pwedeng maging goal, no, pag during the war games. Ngayon, iba naman yung practical shooting. Actually, yung practical shooting, masasabi ko na paghamon sa kakayanan mo, paghamon sa iyong sarili, pagsipat kung gaano ka katikas, pagsipat kung gaano ka kagaling. Di ba? Yan yung pinagkaiba nila, no? During the war games, dito mahasa yung number 1, syempre yung speed mo. During the war games, mahasa yung pagiging honest mo. During the war games, mahasa yung lakas ng pakiramdam mo, etc. etc. Kasi ang war games more on physical, takbo, dapa, 'di ba? Takbo, dapa rito, habol dito, 'di ba? Tago dito, 'di ba? Ganon sa war games. Ngayon, sa practical shooting naman, dito matetes yung galing ng pakiramdam mo, yung galing ng pulso mo, ng pagsipat mo, kasi practical shooting nga meron kang target, meron kang goal na i-hit yung target in a matter of time. Okay, no? Siguro kung fun game lang, Sunday fun game, okay lang yon, di ba? Hindi ka ganong pressure, barel, di ba? Pero let's say, halimbawa, practical shooting competition na is may nakaset na goal, may time pressure na tinatawag, no? Nasa sa'yo yun. If you are an advanced player, pwede kang sumabak doon. If you are a newbie, pwedeng fun game lang muna. Tatandaan nyo to, don't, lalo na sa airsoft, don't set standards, no?
just enjoy the game. Yun nga yun ang sinasabi. Ngayon, kung sa tingin mo pwede ka na mag-step to the next level. Medyo gumagaling ka na. Medyo nahasa ka na. Wala naman po problema. Pero ako lang, para hindi ka ganong pressure, ang masasuggest ko, just enjoy the game. Okay? Huwag mong hindi porket tumungtong ka sa game, kailangan ikaw yung pinaka the best. Hindi ganoon, 'di ba? Tandaan mo, pag lumaro ka ng practical shooting, lagi mong iisipin, maraming mas magaling sa'yo. Okay? Maraming mas magaling sa'yo. Ngayon, kung yung mga magagaling sa'yo, tatalunin mo sa oras, sa bilis, bonus na lang yon. For me, ako sa totoo lang, bonus na lang sa akin kung mananalo ako. Pero, what is important to me is, na-enjoy ko yung laro. Ako yun ang yun ang motto ko sa buhay, no? Naabot ko na tong isang party na to, naabot ko na to, narating ko na to, nasubukan ko na to, naganap ko na to, nagawa ko na to. So, nasa stage ako ngayon ng buhay ko na importante makapag-perform ako ng mahusay and at the same time, nai-enjoy ko yung game. Okay. Ako wala naman akong dapat ng patunayan pa sa sarili ko or sa ibang tao. No? Ang importante, masaya ako na nakakapag-perform ako dun sa game. Bonus na lang, kung mananalo ako, bonus na lang yon. Pero, in every event na sasalihan ko, hindi ko sineset yung sarili ko ng goal na matalo ko yun, di ba? What is important is, nag-e-enjoy ka sa ginagawa mo. Okay? Yun. Yan yung sagot ko doon sa question number 1. Okay, question number 2, no? Big man, ano-ano ang pwede kong laruin kapag papasukin ko ang mundo ng airsoft? Gusto ko po talaga mag-airsoft. Subscriber niyo po ako. Tulad ng sinabi ko, pwede ka mag-practical shooting. Okay? Then, pwede ka sumali sa mga games, sa mga war games. Pwede ka sumali sa mga fun game. Pwede ka sumali sa mga invitational game. Diba? Lahat yan, game yan, na pwede mong salihan sa, gamit ang iyong airsoft. Basta ito, tatandaan ninyo. Just, ito, mga ka-airsoft tandaan nyo to, huwag nyo kakalimutan. Just enjoy the game. Yan, just enjoy the game. Maging masaya ka sa kung ano man yung maging result ng game, 'di ba? 'Yun. Okay? Wag masyadong mag-expect dahil lagi mong iisipin kung magaling ka, maraming mas magagaling sa iyo kasi maraming mas nauna sa iyo. Okay? Ganito kasi, no? Wag lalaki yung ulo natin, no? Wag tayong maagang magkakasungay, no? Imaginein mo dito sa game na to, sa mundo ng airsoft, always respect the pioneer, always respect the elders, 'di ba? Ganun 'yon, 'di ba? Kung kaya mo mag-giveaway para mag-giveaway ka para yung mga ahead sa iyo is hindi mo ma-offend, go. 'Di ba? Kasi at the end of the day, wala namang mawawala sa iyo di ba? Halimbawa, nag-giveaway ka doon sa mas pioneer sa iyo or doon sa tinatawag natin na mga mentor natin, nag-giveaway ka. May mawawala ba sa iyo? Ano ka ba? Kumbaga, matatalo ka ba ng halagang ganito? 'Di ba? Hindi naman, 'di ba? Wala namang mawawala sa iyo. Nadagdagan pa ang kaibigan mo. 'Di ba? Kasi, yun ang goal natin dito sa airsoft. Ang goal natin dito, hindi magkaroon ng mga kaaway, hindi magkaroon ng mga kaalit. Ang goal natin dito, para magkaroon tayo ng mas maraming kaibigan, mas maraming circle of friends. Okay?
Yan. Marami kang pwedeng laruin. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Practical shooting, war games, pwede lahat yan. Okay? Okay, then question number 3. Big man, anong unit pwede kong gamitin sa shooting range? Ano rin naman po ang unit ang pwede kong gamitin sa... Saan ito? Sa war games. Ba't puro ganun yung tanong? Okay, anong unit daw ang pwede niyang gamitin sa shooting range? Siyempre, came from the word itself, shooting range, practical shooting, you need to have a pistol. Number 1, pistol. Sa mga shooting range, pwede rin naman gumamit ng mga rifle. Pero mostly pistol. Okay? May mga division or may mga stages na kailangan mong mag-rifle. Pero ako, I do suggest, go for the pistol muna. Number 1, para malaman mo yung mga basic. Okay? Para malaman mo yung mga rules. Malaman mo yung mga style, di ba? Yung mga graceful na presentation of the gun. Marami kasi yan no? Actually ganito, mga Carsom, no? Isa sa matikas, no? Isa sa magandang tignan sa mga nagpa-practical shooting is number 1, how they draw the gun. Paano nila binubunot and how they present it to the crowd. Diba? Tandaan nyo, sa tuwing kinukuha ninyo yung baril ninyo sa holster ninyo, you are presenting it into the crowd. Diba? Pine-present mo yung baril mo. Pine-present mo. Sinasubmit mo yung sarili mo. Isa sa napakatikas yun. Imagine nyo na lang, no? Practical shooting ka. Medyo hindi maganda yung the way you present the gun. Di ba? Hindi for me, hindi ko lang alam kung pare-parehas lahat, ha? Pero for me, big factor yung good presentation. No? Sa totoo lang, ha? When you draw your pistol, yung pag-present mo ng gun, big factor yun na matatawag. No? Pangit yung lousy, pangit yung ang lamya-lamya, pangit yung walang tikas, di ba? Kailangan proper, no? Ako, lagi kong sinasabi sa inyo yan, kung mula sa una magiging proper yung paglalaro nyo, mag-i-enjoy talaga kayo. Pero kung sa una pa lang, hindi you are not guided by a professional kung paano lang pumutok, kung paano ka lang bumunot, medyo hindi maganda, di ba? Pero kung yung proper ang gagawin mo, ay naku po, mawiwili ka. Baka every week nasa shooting range ka kung yun ang gusto mong pasuking laro, di ba? Yun. Ano ang pwedeng unit na gamitin sa shooting range? Syempre, pistol, a unit na can shoot, di ba? Shooting range nga Number 1 is the pistol, no? Sa pistol, any pistol will do. Okay, kahit anong pistol, kahit revolver, kahit 2011, kahit Glock, kahit ano, will do. Kung ang goal mo is just to hit the target. Kung ang goal mo is just mag-enjoy. Pero kung ang goal mo is step up to the next level, is to goal mo is to compete. Syempre, hindi pwedeng kung ano-ano lang. Hindi pwedeng kahit ano. Okay? Kung goal mo is to compete, bumili ka ng something na kayang tumindig. Something na kayang tumayo. Something na kayang lumaban doon sa mga unit ng kasama mo. Tatandaan mo to, no? Huwag mong sasabihin sa isip mo na depende sa tao yan. No? Maling pananaw yun Yung kasing sinasabi nila palagi, halimbawa yung unit, sinasabi ko, no, walang quality yung China. Yung China madaling masira. Tapos ikaw sasabihin mo sa sarili mo, depende sa tao yan, depende sa gumagamit yan. Matigas ang ulo mo. Pag ganun. Ibig sabihin, matigas ang ulo mo, matigas yung kokote mo. Di ba?
it is proven that the China units, especially on the airsoft, are no quality. No? Kaya ako sinishare yung mga experience ko sa inyo on my vlog para kayo, wag nyo nang maranasan yung mga bad experience. No? Para dun na kagad kayo, makapag-shortcut na kayo. Dun na kagad kayo sa enjoy na game. Enjoy na gaming. Wag na yung mga pighati. Kasi yung unit, nagkamali ka ng bili, bumili ka ng mumurahin, walang kwenta. Ngayon, sira, nagpapagawa ka. Himbis na yung iba nag-e-enjoy, ikaw, nagpapagawa ka. Matigas ang ulo mo. Sabi ko, wag kang bibili second hand, bumili kang second hand. Ngayon, yung unit mo sira, habang yung mga tropa mo naglalaro, nag-e-enjoy. Diba? Matigas ang ulo mo, sabi ko sa'yo, go for the Taiwan unit. Matigas ang ulo mo, I'll go for the China, mas mura. Ngayon, maya-maya, sira yung unit mo, putya, nakailang pagawa ka na, bandang huli, mas mahal pa yung unit mong China kaysa sa Taiwan, di ba? Sinabi ko sa'yo, mag-silicone oil ka, hindi ka naniwala. Maraming bagay. Maraming bagay kung bakit hindi ka mag-i-enjoy, di ba? Pero, tandaan nyo to, kung makikinig ka sa akin, malalampasan nyo yung mga failure ko, yung mga failed moves ko. Malalampasan nyo na yon. Wala na kayo magiging failed moves, bagkos ang ma-encounter nyo na is yung mga maayos, di ba? Maayos na unit, maayos na mga accessories, basta lahat na maayos. Halimbawa sinabi ko sa iyo, bossing, yung pistol mo, okay naman i-upgrade mo yung mga accessories. Pero bossing, bago mo i-upgrade yung accessories, i-upgrade mo muna yung laman loob. Halimbawa, sinabi ko sa'yo, gano'n. Matigas ang ulo mo, di ba? Matigas ang ulo mo, sasabihin mo, hindi. Unahin ko na muna itong panlabas. Saka na yung laman loob. Di ba? Di okay lang. Ngayon, ginamit mo yung unit, nasira yung laman loob. Yung dinagdag mo na mga accessories panglabas, ang tanong, makakatulong ba? Hindi. Hindi makakatulong yun. Di sayang. Di ba? Sinabi ko sa'yo, huwag kang bibili ng China, bumili ka ng China. Di ba? Bumili ka ng China, bumili ka ng mumurahin. Yung natipid ko, ipambibili ko ng accessories. Patay na tayo dyan. Ayan na. Bumili ka ng China, bumili ka ng accessories, pinagwapo mo. Okay, nung ginamit mo, ayaw mag-perform na mahusay. Ang hina-hina, kumakalog, nasisira, bumibitaw. Para ano yung accessories? Hindi ba maliwanag na sayang? Di ba? Ayun. Mga Karsop, nasa sa iyo, nasa mga desisyon ginagawa mo, kung bang mag-e-enjoy ka or maiiyak ka sa paglalaro ng airsoft. Tatandaan nyo to, mga Karsop, ha? Hindi matipid ang airsoft. Hindi matipid na hobby ang airsoft. Pero, isa sa pinakamasarap at pinakamagandang hobby ang paglalaro ng airsoft. Believe me, mga airsoft, no? Hindi siya matipid. Pero kung papasukin mo to, isa to sa pinakamasarap na hobby na pwede mong paglaruan. Maniwala kayo sa akin, no? Hindi ko kayo papaikutin, hindi ko kayo lolokohin. Sasabihin ko lang yung totoo. Isa ang airsoft sa pinakamasarap na hobby na laruin. Okay? Okay, and I just hope na nasagot ko po ng tama at maayos yung question ng ating ka-airsoft. Okay, yung next question natin, layo ng listahan ko. Okay. Big man, bakit ayaw mo ng Glock 18? Actually, mga ka-airsoft, hindi sa ayaw ko ng Glock 18. Actually, isa nga rin yan sa mga gusto kong i-collect.
Diba? Hindi ko siya ayaw. It's just that hindi kasi ako fan, I am not a fan of a rapid fire. Okay? Hindi kasi ako fan ng rapid fire. Pero, kung given the chance na magkaroon ako ng Glock 18, why not? Diba? Okay yun. Okay yun. Kaya lang, useless, kumbaga, walang saysay kung magkakaroon ako ng Glock 18. Kasi bakit? Since I am not a fan of rapid fire, ibig sabihin, may Glock 18 ako na may rapid fire, pero hindi ko gagamitin yung rapid fire. Ayan, nagets nyo? Diba? Medyo magulo, di ba? Pero yun nga, hindi ko gagamitin yung rapid fire. Hindi ko siya, di ba? Hindi ko siya gagamitin. Ayun. Pero gusto ko rin ng Glock 18. Kaya lang, hindi ako fan ng rapid fire. Since hindi ako fan, hindi ko siya gagamitin. So, useless yung features na rapid fire. I'd rather choose a single fire pistol like the Glock 17 than the dual fire mode na Glock 18. Okay? Ang gusto ko kasi precise and stability, durability. Okay? I'm not saying na hindi precise ang Glock 18, pero paggamit mo kasi ng rapid fire, hindi talaga siya precise. Okay? I'm not saying na hindi matibay ang Glock 18, pero dahil sa rapid fire function niya, yun ang nagiging downside niya. Okay? I'm not saying na magastos ang Glock 18, pero sadyang mas matipid kasi ang Glock 17. Okay? And I just hope nasagot ko po yung pang-apat na question na ibinato sa atin ng ating mga ka-airsoft. Okay, next question. Notebook. Okay, anong mas convenient gamitin na airsoft? Masyadong broad to. Masyadong malawak to. Ano raw yung mas convenient gamitin na airsoft? Lawak nito. Ang haba ng sagot nito, pero papaiksiin ko lang. Okay. Okay. Ano raw yung mas convenient? Yung pagiging convenient is nakadepende, number one, sa klase ng taong gagamit. Di ba? Oh. Yung tanong kasi na to, ano mas convenient, para tayong nagtanong ng ano ang pinakamagandang babae. O, di ba? Ano ang pinakamagandang babae sa mundo? O. Merong mga nagagandahan sa blonde, merong mga nagagandahan sa Latina, merong mga nagagandahan sa black, merong mga nagagandahan sa morena, merong mga taong nagagandahan sa maputi, merong mga taong mas gusto ang medyo dark. Merong nagagandahan sa Pilipina, merong mga taong hindi nagagandahan sa Pilipina. May mga taong nagagandahan sa mga Canadian, merong mga taong hindi. Napakalawak nitong tanong na to. Ngayon, anong mas convenient? Mas convenient ganito. What is convenient to me or what is maganda for me might not be convenient to you. For example, ako hindi convenient para sa akin at hindi ko type gamitin ang bolt action na sniper rifle. Hindi ko siya type. Yung literal na pak, one cock, pak, one shot. Pak, one cock, pak, one shot. Hindi ko siya type. But I like sniping. So, since hindi ko type gamitin yung one cock and one shot na bolt action, gagamit ako ng DMR. Di ba? What is convenient to you might not be convenient to me. Yung bagay na gusto mo, maaring hindi ko gusto. Okay? Maaring ikaw, gusto mo yung dumadapa, then sumisipat, one cup, one shot, pa! Pa! O, maaring
maaaring ikaw gusto mo yan, pero ako kasi hindi ko gusto. Kaya yung mahirap sagutin ito, convenient na gamitin na airsoft. Mahirap to, no? Parang ganito. Para sa iba, pinaka-convenient na gamitin is yung mga pellet gun. Kasi unang-una, walang gas. Walang battery. Pero hindi siya convenient sa mga tulad ko. Kasi bakit? Every time ba napuputok ako, tsak, pak, tsak, pak, pak, tsak, pak, tsak, pak, tsak. O, di ba? Every time napuputok ka, magkakasaka, one cock, one shot. Sa iba, convenient yun. Pero for me, hindi yun. Diba? Hassle yun on my part. Ganon din, malamang sa inyo rin. Ganon, diba? Siguro, nung una, nagsimula naman tayo lahat sa one cock, one shot. Pellet gun Pak, 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 pak. Pero nung nakatry ka na ng airsoft, 100%, 99.99%. Nung nakatry ka na ng blowback pistol, hindi ka na nagtatry ng pellet gun. Maybe, susubok ka, puputok ka, pero hindi ka na ulit babalik doon sa mundo ng pellet gun. Diba? Ayun mga airsoft, just saying the truth, sinasabi ko lang yung totoo, sinasabi ko lang yung realidad. Di ba? Yan. Okay? Yan. Kaya mahirap sagutin to na convenient, no? Kasi sa iba, convenient yung AEG. Yung iba, ayaw nila ng gas type. Sa iba naman, pinaka-convenient sa kanila yung gas type. Ayaw din naman nila ng AEG. Lahat kasi tayo, may kanya-kanyang gusto. Okay? Bagay na mahirap pagdebatehan to, yung pinaka-convenient na airsoft. Okay? Ayan, magkakaiba magkakaiba. Okay, next question. I just hope nasagot ko po na malinaw yung isa. Okay. Mas maganda bang gumamit ng mataas na, milliampere sa battery? Ganito, no? Yung regarding sa milliampere, sa amperahe, iminamatch yan dun sa upgrade na ginawa mo. Hindi porket gagamit ka ng mataas na milyahe ng battery, gaganda na yung rifle mo or gaganda na yung performance ng rifle mo. Hindi. No? The battery has no something to do with the performance, no, of your unit unless in-upgrade mo siya. Okay? Ganito ganito Kung yung unit mo hindi naman upgraded, huwag kang gagamit ng mataas na milyahe, mataas na milliampere na battery. Okay? Kung yung unit mo hindi upgraded, gumamit ka lang ng stock ng ordinary. Pero pag yung unit mo upgraded, that's only the time na gagamit ka ng upgraded na battery. Okay? Kaya kung mapapansin nyo, bakit dito pinapamigay natin upgraded battery? Kasi, yung unit na ibinebenta natin na lumalabas sa Bigman ay upgraded. Di ba? Hindi pwedeng in-upgrade natin yung unit tapos bibigyan ko kayo ng battery na ordinary. Hindi pwede yun. Unang-una, mahihirapan yung system mo, mahihirapan yung battery mo, at pangalawa, hindi ka rin mag-e-enjoy. Okay? Kaya yung unit, pag upgraded, ang binibigay natin, upgraded na battery. Ngayon, ganito. Mas maganda raw bang gumamit na mataas na milliampere? Hindi. Okay? Kasi ganito, merong tinatawag na power immunity. Ito, ganito Halimbawa, ikaw meron kang sakit. Meron kang may sugat ka. Mas maganda bang gumamit ng mataas na miligram ng antibiotic? Ang tanong yan ang tanong Ang sagot, hindi. Ibig ba sabihin, pag mas mataas ang miligram ng ininom ko, gagaling ako agad? Ang sagot dyan, maaring gumaling ka, pero hindi maganda para sa katawan mo. Ganito yan. Halimbawa, ikaw ay, ang kailangan mo lang inumin ay 250 milligram.
enough na yung 250 milligram para yung infection sa loob ng katawan mo ay magamot. Oh, so, matigas ang ulo mo, umiinom ka ng 500 milligram. Okay, good. Gagaling ka. Gagaling ka. 500 milligram yun eh. Di ba? Ang tanong, paano kung sa susunod na infection na magkaroon ka, yung katawan mo, yung system mo, nasanay na sa 500 milligram. Eh di sa susunod na inom mo, since dahil na-immune na yung katawan mo sa 500 milligram, ang gagawin mo ngayon, 1,000 milligram. Hanggang sa pataas ng pataas ng pataas yung dosage ng katawan mo. Na-i-immune ka na doon sa lakas ng antibiotic. Okay? Ngayon, ganun din sa barel. Okay? Yung unit mo, hindi naman upgraded. Ginamitan mo ng mataas na amperahe. Alam mo ba na yung unit mo, meron tinatawag tayo na power immunity? Okay. Hindi naman upgraded yung unit mo. Ginamitan mo ng malakas na milyahe. Paano kung nag-upgrade ka na? Eh, ginamit mo na yung maganda. Yung pinakamataas na milliampere. Eh, ano pang gagamitin mo? Na-immune na yung system mo dun sa milliampere na yun. O, diba? Yan. Ganun yan, mga ka-airsoft, ha? Maniwala kayo sa akin, no? Hindi lang tayo nagpo-focus sa airsoft. Actually, kapupulutan nyo rin ng aral to, itong vlog na to kasi dumadako tayo, dumadapo-dapo tayo sa senaryo na nagaganap sa ating buhay. Okay? Yan. Merong power immunity, kaya hindi advisable, hindi magandang gumamit ng mataas na milliampere ng battery doon sa unit na hindi naman talaga compatible doon sa milliampere na yan. Okay? Just hope nasagot ko po ng tama yung question. Big man, may age limit po ba ang paggamit ng airsoft? Actually, yung age limit, ang nagseset nun is ikaw, tayo. Pero, sa totoo lang, kahit sino, kahit anong edad pwedeng gumamit. Pero dahil responsible tayo, nag-iingat tayo, as much as possible, yung mga minors ayaw nating pagamitin. No? Dahil nag-iingat tayo, ayaw nating mapaha. Halimbawa, yung anak mo, 5 years old, 6 years old. Hanggat maaari, ayaw mo siyang pagamitin. Pero, pwede siyang gumamit. Pero ayaw mo. Diba? Bakit? Pwede siya kasi may karapatan siyang gumamit. Pero ayaw mo. Bakit? Kasi pinoprotektahan mo siya. Kasi yung 5 years old, minsan, kahit sinasabi mong, wag mo itututok sa kalaro mo yan, ha? Wag mo itututok sa tao. Minsan nakakalimutan niya yon, di ba? Halimbawa, ngayong oras na to sinabi mo, wag mo itututok yan sa kalaro mo, ha? Kasi bad yan. Okay? Opo, sasabihin niya. Pero maya-maya, nakita niya yung barkada niya, nakita niya yung classmate niya, nakita niya yung kakilala niya. Anong gagawin niya? Yayabang niya yung baril. Di ba? Itututok niya. Nasaan na yung sinabi mo na huwag niya itututok? Bakit niya ginawa yun? Kasi, yung mga bata nga ang isip eh. Bata pa. Ibig sabihin, yung mga sinabi natin, minsan ay nakakalimutan nila na i-apply. Okay? Yun. Di ba? May karapatan siya, pero minsan ayaw natin paglaruin kasi hindi tayo sure kung magagawa nila yung proper, yung tamang disiplina at yung mga binibilin natin sa kanila. Okay? Kaya yung tanong, sa question, may age limit ba? Ang sagot doon, wala. Kahit sino, kahit ilang taon, pwedeng gumamit ng airsoft. Kaya lang, yun nga, dahil yung mga bata ay bata, minsan, tayo na lang ang nagseset na, okay, bata ka pa, hindi ka pa pwedeng gumamit. Pero ang totoo, walang age limit ang airsoft. Okay? And I just hope na nasagot ko po ng tama. Malinaw yung question ng ating ka-airsoft. Okay?
Okay, next question. Big man, kahit anong pistol, pwede bang i-fix barrel? Yes, pwede naman. No? Walang limitation. Dito sa Big Man pwede. 1911, Beretta, Sig Sauer, Glock, ZZ. Diba? Lahat pwede. Lahat ng model pwede natin i-fix barrel. Nasa sayo na lang kung maa-afford mo. For example, iba ang presyo ng fixed barrel ng 2011 compare mo sa fixed barrel ng Beretta. Magkaiba yan. Actually, mas mahal yung fixed barrel ng Beretta kumpara mo sa 2011. Bakit? Kasi iba yung sequence ng paglalaro ng barrel ng Beretta kumpara mo sa 2011. Okay? Oh. Mas mahal ang fixed barrel ng Glock kesa sa 2011. Bakit? Kasi iba yung paglalaro ng barrel ng Glock kumpara mo sa paglalaro ng barrel ng 2011. Okay? Yeah. Yun. Just to answer the question, yes. Kahit ano, pwede. Magkakaiba nga lang ang presyo. Okay? Big man, ang Glock ba pwedeng ipanglaro sa war games? Yes. Actually, kung war games, kung laro-laro, yun nga, perfect ang Glock. No? Kung ang paggagamitan mo ng Glock is war games, perfect siya. Kasi why? Kasi ang Glock, sakto lang ang lakas. Ang Glock hindi masyadong malakas. Maglalaro ka war games. So, sa war games, goal mo ba ay saktan yung kalaro mo? Or goal mo is makapag-perform ka na mahusay? Diba? Ibig sabihin, ang goal mo sa war games is mapitas mo yung mga kalaban. Meron kayong mission di ba? Mapitas mo ng friendly, ng healthy. Ngayon, Glock is the perfect unit for that. Ngayon, yung Glock ba pwede pa practical shooting? Pwede rin naman. Pwede. Pa practical shooting. But it doesn't mean na ang Glock pwede mong ipang-compete. Diba? Marami kasing unit na pwedeng na mas magandang pang-compete kesa sa Glock. Lalamunin ng buo ng ibang unit na pang-compete ang Glock. Okay? I just hope nasagot ko po ng tama yung question ng ating Carson. Okay, next question. Mas maganda bang gumamit ng mataas? Ay, hindi. Nasagot ko na pala yun. Bakit ang bilis malobat yung battery ng rifle ko? Yung pagiging mabilis malobat ng battery mo, maraming things to consider. Number 1, gano'n na ba katanda yung battery mo? Number 2, gaano ka ba kaalaga sa battery mo? Ito, sabi mo mabilis malobat. Sinisigurado mo ba na bago ka maglaro, naka full charge ka? Sinisigurado mo ba na sa tuwing maglalaro ka, naka full charge ka? Baka naman naka half charge ka lang. Malolobat ka agad yan. Okay? Pangalawa, yung bang battery mo is li-poly or ordinary? Yung bang unit mo is stock or upgraded? Sabi ko sa inyo, lots of things to consider. Diba? Lots of things to consider regarding sa pagkalobat ng battery. Okay. Yung unit mo upgraded. Tapos ang gamit mong battery is ordinary, stock or not compatible. Malamang sa malamang mabilis maglobat yan. Hindi lang basta lobat yan, nag-iinit pa yan. Diba? Maraming things to consider no? Kaya ako, ang sinasabi ko lang sa inyo, proper upgrade, wag bororoy upgrade. Okay? And I just hope nasagot ko po ng tama yung question ng ating ka-airso. Okay, no? O, next question. Anong dapat gawin kapag may singaw ang magazine ko? Okay. Ang dapat gawin, unang-una, pag may singaw ang magazine mo, hindi mo siya dapat buksan. Halimbawa, sa amin mo binili. Okay. May singaw yung magazine mo. Okay. Given.
Anong dapat mong gawin? Dapat mong magawin, number 1, mag-leak test ka muna. Okay? Alamin mo kung saan nanggagaling yung leak. Ha? Alamin mo kung saan nanggagaling. Maraming pwedeng panggalingan ng leak. Output valve, inlet valve, main o-ring, yun. Maraming pwedeng panggalingan. Alamin mo muna. Kinargahan mo yung magazine mo, narinig mo, sumisirit. Alamin mo kung saan sumisirit. Sa output valve ba, sa inlet valve, or sa main o-ring. O, di ba? Ganito. Di ba, kung mapapansin nyo, pupunta ka sa ospital, Dok, masakit po yung likod ko. O, sasabihin mo, anong gagawin ng doktor? O, halika rito. Mag-ultrasound tayo. Maglalaboratory tayo. Anong gagawin niya? Number 1, titignan niya, magpapa-urine test siya. Magpapa-blood test siya. O, di ba? Yun ang number 1, laboratory. Bakit? Sinabi mo sa doktor, Dok, masakit po yung likod ko dito sa bandang gilid. Ang gagawin ba ng doktor, bubuksan kagad, hihiwain yung likod mo? Hindi, di ba? Sinabi mo sa doktor, Dok, masakit po yung likod ko dito sa gilid. Anong gagawin ng doktor? Susulat sa reseta. Okay, punta ka sa laboratory, ito. Magpa-blood test ka. Punta ka ron sa kabila, ito. Magpa-urine test ka. Ikaw naman ngayon, nagmamayabang ka pa, no? Ang sakit na nga ng likod ko, Dok, utusan mo pa ako. Yan ang protocol, yan ang procedure. Di ba? Anong gusto mo pagpunta mo sa ospital, masakit likod mo, hiwain basta ng doktor? Hindi niya gagawin yun. Ang gagawin niya, magpapalaboratory tayo. Magpa-blood test ka. From the blood, makikita natin kung may problema. Magpapa-urine test ka. From the urine test, makikita natin kung may blood. Ngayon, kung may blood, ibig sabihin, may problema ang kidney mo. Ibig sabihin, yung kidney mo, nagbi-bleed. See? Yan ang sinasabi ko. Di ba? Yan. Dito sa Big Man, hindi lang tayo umiikot sa hobby. Marami pa kayong matututunan. Kaya nga nakikiusap ako, since marami tayong natututunan, marami kayong natututunan dito sa mga vlog natin, baka hindi naman po napakalaking abala sa inyo. Baka naman po pwedeng pakishare nyo po yung ating live video. Share nyo po, no? Para dumami tayo sa ating community, dumami po yung mga makadiscover ng ating pagbablog. Okay? Marami kayong kapupulutan ng aral. Okay. Ayun. Mga Kairsoft, yun lang po muna for now. Nawawala na po. Yung boses ko, kumakati na po. Yung lalamunan ko. Pasensya na po. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa, ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng Airsoft. Pati po sa inyo, ng inyong lingkod, Big Man.